Good morning sa lahat. Tara mabilis ang layout and design na ating prayers for the GC guys. Using cellphone tayo, docs apps and slides apps ang ating ginagamit na pang design. Today is 19 March 2024. Mabilisan lahat na layout ko na ito. Ang ating font ay Roboto. Size 12. Text color ay blue. Highlight color is orange. From Family GC, yung mga gustong sumali sa Family GC guys, pakicontact yung aming founder, Harry B. De La Cruz, or yung mga admins ko, founder Muti, admins Roger Pakatang, Aileen Samorin, Aiki Akma, Sara Golingana, na Ilsa sa Amerika at ang inyong likod, Ralph Lion Pagubo Vlogs. Kabisadong kabisado na eh. Pakisubscribe sa kanilang mga YouTube channel guys. Dati nauutal pa kasi ako pag nagsasalita ako ng mga names. And then, yung mga gustong, magpa-add lang kayo dyan sa GC and then, i-confirm na yan ng mga admins. So, kung may mga friend kayo na members na sa Family GC, lang kayo, maghikayat lang kayo ng members and then, i-confirm na yan. Princess Diane Channel, but they that wait upon the Lord shall renew their strength, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Isaiah chapter 40 verse 31. Dito naman kay Ralph Lion Pag-Vlogs, Tehillim Psalms chapter 5, chapter 51, chapter 5 Tehillim Psalms chapter 51 verse 2, 4. Yung number 4 dyan guys. Wash me thoroughly from mine Ebon, iniquity, and cleanse me from my cheated sin. Pinadali nila yung meaning, guys. Yung Ebon is iniquity, and then yung cheated is sin. Cheated. Tingnan natin sa Tagalog version natin. Wait lang. At ako'y magbubukas pa lang ng Bible. Awit. Chapter 52. Chapter 51 verse 2, ano ba yan? 51 verse 2. Ang hirap pa naman buklatin itong Bible ko kasi nga lumang-luma na siya. Chapter 51 verse 2. Linisin mo sana ang aking karumihan. At patawarin mo ang aking kasalanan. May open close parenthesis. Sabi ko nga sa inyo guys, pinadali niya yung natin. Hindi na tayo pinahirapan. So mayroon open close parenthesis yung Ebon. Iniquity siya. So karumihan siya sa Tagalog natin is karumhan. Ano kasi siya wala siyang K-E-R-U-M tapos diretso na sa H-A-N. Tayo kasi pagka magsalita is karumihan, di ba? So dito sa Bible karumhan. Ibig sabihin yung dumi. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mong aking kasalanan. So yan na yun. Hindi tayo pinahirapan ng ating Hebrews Bible today. Automatic may meaning eh. Oh, dito sa guys, dito sa repose prayers ko, maliliit na. I-zoom nyo na lang. Yun na lang ang technique. Whom we preach warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Colossians chapter 1 verse 28. Light Bible nakalagay. Kay Princess Diane Channel, to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith and is in me. Acts chapter 26 verse 18. Kay
Kay FB Donalyn. Puro pala sa Bible kinuha ngayon yung ano natin prayers. Buong Psalm 91 yata. Ito ang haba Okay. Baka isang chapter ito guys, ibig ko sabihin. Sa sobrang haba. Psalm 91. Those who live in the... Tingnan nga natin. Psalm 91. Awit 91. Tingnan ko lang kung anong guys, kung anong verse siya. Kasi walang nakalagay na verse Psalm 91. Para na rin tayo nagbabasa ng Bible Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God, and I trust Him, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promises are your armor and protection. Do not be afraid of the terrors of the night, nor the arrow that flies in the day. Do not dread the disease that stalks in darkness, nor the disaster that strikes at midday. Though 1,000 fall at your side, though the 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. For He will order His angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands, so you won't even hurt your foot on a stone. You will trample upon lions and cobras. You will crush fierce lions and serpents under your feet. The Lord says, I will rescue those who love me. I will protect those who trust in my name. When they call on me, I will answer. I will be with them in trouble. I will rescue and honor them. I will reward them with a long life and give them salvation. So, 91 nga siya guys. Kasi dito sa chapter 60, sa awit 91 verse 16, sila'y bibigyan ko ng gagantipalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamhin nila aking kaligtasan. So dito yun, I will reward them with a long life and give them my salvation. So buong 91, Psalm 91 siya. Okay. Ang sa akin lang, Father God, kung may request man ako na gagawin, huwag nyo nang ulitin yung yung COVID-19 flag. Ayoko na noon. Kahit sino naman ayaw noon. Pero naman guys, buong daigdig ng COVID-19. Saan ka pa noon? Ayaw ko ng ang daming restriction pagka yung, di ba naalala nyo, hindi tayo nakabakasyon kasi nga ang daming restriction, tsaka bawal noon ang magbiyahe talaga. Tapos, ang dami pang kailangan pang ng magpa-testing ng COVID-19 bago ka magbiyahe. Yung mga ganon, yung mga grabing sagabal. Buti sana kung magkano ang isang patest natin doon sa Pilipinas. 3,000 ba yun? Pesos? Naalala niyo ba yun? I forgot na. Basta nasa ganyan yung mga binabayaran natin noon sa Pilipinas bago tayo pupunta dito sa HK. Sa lang yan ha, testing lang yun ng COVID-19. Tapos hindi ka pa basta-basta makakauwi noon kasi nga ang dami po pang documents na asikasuhin. Kailangan kompleto. Hindi katulad nung una talaga na wala ng chichiburichit, bili ka lang ng ticket, uwi ka na. Ganun lang. Tapos easy lang.
Kaya lang nagtataka naman din ako sa OEC, every time na lang yata is iba-iba ng apps. Mayroon ako napanood, ibang apps na naman, wala na naman yung dating apps na namin, so ililipat na naman yata yung data, parang ganun. Sa dati nating, di ba nag-register din dati tayo sa ibang apps, tapos ngayon iba na naman, so ililipat na naman yung ating data doon. Walang katapusan. Dapat sa kasi alisin na lang yung OEC. Total naman, pakita mo lang yung ano mo, hindi na kailangan yung certificate dapat na ganyan. Pakita mo lang yung contract mo, tsaka ano, once na ilagay na OFW ka dun sa, dapat yung ticket lagi ng OFW once na maglagay ka ng OFW doon. Or yung passport na lang ipakita, di ba? O kaya yung kontrata. Automatic dapat, ano na yun? Declare na yun as OFW, tapos libre na yun sa tax travel. Ganun lang dapat kasimple, huwag na pahirapan na pa ba? Sa bagay, para na rin yan record nyo guys na para lang idea na mayroon tayong central data bank na yung details natin nandoon nakalagay. Kaya nga lang talaga hassle masyado, dapat isahan lang. Once na may record ka na parang natin dito, Hong Kong ID, once na may record na tayo dyan, every ilang taon ba bago i-renew yan, 10 years pa, dapat ganun. Hindi yung every time na uwi tayo ng Pilipinas, bago na naman ang apps, bago na naman ang gagamitin. Ay, nako. Okay. Ang gawin ko, i-distribute na natin yan. Sabi ko nga sa inyo, na-layout ko na yan. Kaya lang binasa ko na lang sa inyo yan. So, hindi na kailangan ituro pa yung mga commands niyan sa Docs apps tsaka Slides apps kasi pareho lang yan halos sa computer. Kapag marunong kayo dun sa computer na Microsoft Word nyo tsaka Microsoft PowerPoint, apply nyo lang dito sa cellphone, pareho lang yan. I-share na lang natin to, and then chats, and then lagyan lang natin ng headings. 19 March. Nako, tapos na rin yung oras ko. 2024. Buti na lang nabasa ko na lahat. 2024. Okay, bye everyone. God bless.